Isang mapagpalang araw po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Juan. Taong 1990 nang opisyal kong maging nobya ang kababata kong si Soledad. Lumipas lamang ang isang taon naming pagiging magkarelasyon, hindi namin inaasahang magbubunga kaagad ang aming pagmamahalan. Noong mga panahong iyon ay nag-aaral si Soledad sa kursong edukasyon at nasa 2nd taon na sana siya sa kolehiyo. Hindi kailanman sumagi sa isipan namin ang ipalaglag ang bata, kahit pa ang katumbas nito'y paghinto ni Soledad sa pag-abot ng kanyang mga pangarap na maging isang guro. Kuya Bari, napilitang biglang tumigil si Soledad sa kanyang pag-aaral. Itinakwil din siya ng kanyang mga magulang dahil sa lubos na pagkadismaya. At isa pa, hindi talaga sang-ayon ang mga ito sa pagsasama namin ni Soledad sa kadahilanang salungat ang sitwasyon ng aking buhay sa kanilang estado. Ipinanganak po kasi akong isang dukha, kaya't pagka-graduate ko sa elementarya, pinasok ko na agad ang sari-saring trabaho para lamang matulungan ang aking mga magulang na sustentuhan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng 3 ko pang mga nakababatang kapatid. Samantalang ito pong si Soledad ay lumaki sa isang marangyang pamilya. Ganoon na lamang din ang paghihigpit sa kanya ng kanyang mga magulang dahil unika iha ito. Pinalayas si Soledad ng kanyang mga magulang kaya't nagpasya kaming dalawa na magsama na sa iisang bubong. Nagtayo po ako ng isang munting kubo malapit lamang sa bahay ng aking mga magulang. Buti na nga lang marunong magbigay ng konsiderasyon si nanay at tatay kaya't binigyan nila kami ni Soledad ng permisong makihati sa aming lupa. Hindi po naging madali ang pamumuhay namin ni Soledad. Madalas na hindi sumasapat ang ilang sentimong kinikita ko sa pangangalakal. Pero kahit pa magkandakuba na ako sa kahahanap buhay, ni isang beses hindi kami humingi ng suportang pampinansyal sa mga magulang niya. Isang araw, pagkatapos mga lakal sa bayan, huminto ako sa tindahan upang bumili ng gatas para sa panganay namin ni Soledad na nooy tumungtong na sa 2 taong gulang. Nang ibinigay ko ang bayad, sinabi ng tindera na kulang umano ang pera. Nagmahal na raw kasi ang presyo ng gatas. Bumubot ako sa bulsa, umaasang may makakapapa akong barya, pero lumusot lang ang daliri ko sa butas nito. Baka naman ho, Ali, utang ko na lang po muna yung kulang. Babayaran ko na lang po bukas pagbalik ko. Matumal po kasi talaga ang kita ko ngayon sa pangangalakal. Pakiusap ko sa tindera. Pinandilatan ako ng Ali dahil sa aking mga tinuran. Nag-cruise ang mga braso nito at sinabing, "Ay nako, hindi ko na problema yan kung kulang ang pera mo. Hindi na ako tumatanggap ng utang, iho, sapagkat puno na ang listahan ko ng mga pangalan." Kasabay nito ay ang pagdabog na pagsauli niya ng perang kaninang ibinigay ko sa kanya. Wala akong nagawa kung hindi napabuntong hininga na lamang ako. Iyong pinakamurang gatas na nga lang ang kaya ng aking bulsa, tapos nagmahal pa. Laylay ang balikat na dumiretso ako ng lakad sa kalsada. Hila-hila ang kariton na ginagamit ko sa aking pangangalakal. Ilang minuto pa'y isang lalaki sa tansya ko'y 40 anyos ang lumapit po sa akin. Lingid sa aking kaalaman ang kanyang pagkakilanlan. Isang ngiti ang nakaukit sa kanyang mga labi kaya't napatigil ako sa paglalakad upang usisain ito ukol sa kanyang pakay. Nagpakilala ang lalaki bilang si Densyo. Nasaksihan niya raw ang pagtanggi ng tinderang
pagbigyan akong bumili ng gatas sa kulang na halaga. Napakunot naman ang aking noo sa kanyang sinambit. Napatanong ako sa aking isip kung ano naman ang koneksyon nito sa paglapit niya sa akin. Aalukin sana kita ng trabaho kung gusto mong kumita ng malaki-laking pera. Nanlaki ang aking tenga dahil sa aking narinig. Abay, magandang oportunidad ito upang makapag-ipon para sa aking mag-ina. Kaya't hindi na ako nagpasikot-sikot pa, Kuya Bari, at agad na tinanong ang lalaki kung ano ang partikular na trabahong inaalok niya. Sinabi niyang nagmamay-ari siya ng isang kainan sa isang medyo may kalayuang baryo. Kasalukuyan umano siyang naghahanap ng bagong kusinero dahil karamihan daw sa mga dati niyang empleyado ay nagsialisa na. 500 daw ang sahod sa isang araw at mula umaga hanggang hapon lang daw ako magluluto. Hindi naman daw importanteng may pambihirang abilidad ako sa pagluluto. Sapat na anya na may kaalaman lang ako rito. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pat walang pagdadalawang isip na tinanggap agad ang alok niyang trabaho. Sa sunod na araw rin daw ay pwede na raw akong magsimula. Ibinigay niya po sa akin ang espesipikong pangalan ng baryo at ipagtanong-tanong ko na lamang daw sa mga tao roon ang kinatatayuan ng karinderya niya sa pamamagitan ng pagbanggit ng kanyang pangalan. Bago rin pala kami nagpaalam sa isa't isa, ipinakilala ko ang aking sarili at saka nagpasalamat sa ibinigay niyang oportunidad. Dali-dali akong umuwi ng bahay upang ibalita sa asawa kong si Soledad na mayroon na akong bagong trabaho. Puno naman ito ng pagkagalak dahil anya, wala daw mangyayari sa amin kung habang buhay daw kaming aasa sa kakarampot na baryang kinikita ko sa pangangalakal. Kinabukasan din, nilakbay ko ang ibinigay na address ni Densyo. Tahimik ang baryo. Iilang tao lamang din ang matutunghayan sa labas at ang pumukaw pa ng aking atensyon, Kuya Bari, ay ang mga blankong emosyon sa mga mukha nila. Lumapit ako sa isang bruskong lalaking nakaupo sa tapat ng isang bahay habang nililibang ang sarili sa paninigarilyo. Tumuon ang isang paris ng itim na balintataw nito sa akin kasabay ng pagbuga ng usok mula sa kanyang sigarilyo. Magandang umaga po. Lais ko lang po sanang magtanong. Nauutal kong usal sa mahinang boses. Pagtango lamang ang naging tugon ng lalaki, kaya't pinagpatuloy ko ang aking pakikipag-usap. Sir, san ho ba ang daan papunta sa kainan ni Densyo? Muling bumuga ng usok ang lalaki at saka ipinunto ng kanyang hinduturo ang kaliwang direksyon. Lakarin mo lang yung daan na yan. Pagkatapos, lumiko ka sa kanan kapag kami nakita kang palikong daan. Kapag kami nakita kang kainan, yun na. Yun ang kainan ni Densyo. Malinaw na paliwanag nito sa akin. Nagpasalamat naman ako rito't saka sinunod ang sinabi niyang daan. Kuya Bari, habang tinatahak ko ang isang kalyeng walang katao-tao, nakaramdam po ako ng parang kakaiba sa paligid. Sa pakiwari ko'y may nakakubli sa likod ng bawat punong aking nadadaanan. Para bang may isang presensya na sumusunod sa akin. Palingon-lingon ako sa paligid habang ako'y naglalakad. Nagsisitayuan na rin ang mga balahibo ko sa katawan dahil sa malakas na ihip ng malamig na hangin sa lugar na iyon. Ilang sandali pa, may narinig akong yabag ng mga paa sa aking likuran na tila ba sinasabayan akong maglakad. Buhat ng kaba, hindi ako naglakas loob noong una na lingunin at kumpirmahin kung sino ito. Baka kako sumakto lamang na nakasabay ko siya sa paglalakad. Binilisan ko na lamang din ang aking bawat paghakbang
Ngunit nakakapagdudang bumilis din ang mga hakbang nito. Hanggang sa maya-maya pa'y naramdaman ko ang pagsakal sa akin ng isang braso mula sa aking likuran. Pilit akong nagpupumiglas at ang resulta nito'y ang pareho naming pagkatumba sa damuhan doon sa gilid ng kalsada. Napakalakas ng kung sino mang sumakal sa akin. Nang makawala ako sa kanyang braso, pumosisyon ako sa ibabaw nito upang ambahan ito ng suntok sa mukha. Ngunit naudlot ito nang marinig ko ang pagtawag sa aking pangalan ng isang pamilyar na boses. Natanaw ko si Densyo na kumakaripas ng takbo patungo sa aming direksyon habang ang lalaking sumakal naman sa akin ay nakatakip pa rin ang palad sa kanyang mukha bilang proteksyon mula sa pagtama ng aking kamao. "Oh, anong nangyari?" Bulalas nito nang tuluyan ng makalapit ito sa amin. Umalis ako sa ibabaw ng lalaki tumindig sa harapan ni Densyo at saka ipinaliwanag ang biglaang pagsakal kasi ng lalaki sa aking liig. "Ay, halata namang di masarap ang atay mo," sambit ng lalaki at saka dali-daling kumaripas ng takbo papalayo. Napakunot naman ang aking noo dahil sa kanyang sinabi. Hindi ko talaga maunawaan ang nais niyang ipahiwatig sa litanya niyang ito. Pinayuhan naman ako ni Densyo na sa susunod daw ay mag-ingat dahil may mga basag ulo umano talaga sa baryo na ginagawang pampalipas oras ang pakikipagrambulan sa kung kaninong magustuhan daw nila. Hindi ko na lamang binigyang pansin ang nangyayaring engkwentro ko sa basag ulo na iyon at sumama na kay Densyo patungo sa kainan nito. Pagdating namin doon, ipinakilala niya ako sa mga trabahador niya. Doon nakilala ko si Brandon, isa ring kusinero roon na siyang magiging katuwang ko daw sa pagluluto. Si Manding ang siyang nagsisilbing dishwasher at tagalinis ng mga kalat. Ang huli sina Laila at Matet ang nagbibigay daw ng mga orders sa mga customer. Naging maganda at maluwag naman ang pagtanggap nila sa akin, Kuya Bari, bilang bagong empleyado sa karinderya ni Densyo. Masasabi kong hindi na rin lugi si Densyo sa tubong kinikita niya dahil marami ang kumakain po doon. Nadiskubre ko rin na puro atay ang inihahanda nila. Kumbaga, ito ang pangunahing sangkap sa mga putahe. Ika nga, ito ang specialty nila. Tumungo na ako sa kusina at saka sinuot ang apron. Minanduhan ako ni Brandon na ako na ang bahala sa pagluluto ng adobong atay. Nakalapag na rin sa mesa ang mga kakailanganin. Hindi na rin naman sa akin bago ang pagluluto nito dahil madalas kong tulungan si tatay noon sa pagluluto nito kapag ka may okasyong ipinagdiriwang sa aming pamilya. Brandon, gaano ka nakatagal na nagtatrabaho dito?" Pagsisimula ko ng konversasyon sa pagitan namin ni Brandon na parehong abala sa kusina. Inalis niya ang takip ng isang malaking kaldero at saka nilanghap ang masarap na amoy ng kanyang niluluto. Ako ba? 3 taon, sagot niya sa malamyang tono. At upang bigyang buhay ang atmosfera, nagbitaw muli ako ng isa pang tanong kasabay ng pagpihit ko sa kalan upang lumayab ang apoy nito. Bro, napansin ko, atay ang pangunahing sangkap dito, no? Talagang mahihilig siguro ang mga tao dito sa atay, no? Sa amin kasi, kukunti lang ang mahilig eh. Nanatili namang seryoso ang mukha ni Brandon na animoy walang ka-interes-interes sa pakikipag-usap. Hindi ko alam eh. Tanungin mo si Densyo. Yun lang ang tanging naging tugon nito sa akin. Tumango na lamang ako at hindi na pinagpilitan pa ang sariling makipag-usap kay Brandon. Isang araw pa lamang po ako roon. Nakatanggap na kagad ako ng papuri mula kay Densyo.
May angking kakayahan daw umano ako sa pagluluto at mas pagbutihin ko pa raw lalo. Sa 500 sinahod ko sa unang araw, nakabili na ako ng gatas ng aking anak at mga pagkaing sasapat na sa 1 linggo. Kaya naman talagang laking pasasalamat ko po. Oh, ilapag mo lang dyan sa gilid. Utos ni Densyo sa binatang pumasok sa kusina na bitbit ang isang malaking selyadong kahon. Tumatagaktak ang pawis nito at sa kanyang bawat mabigat na paghingay, mababakas talaga ang pagod. Matapos ilagay ng binata ang kahon, inabutan nito ni Densyo ng perang papel at pagkatapos magpasalamat ay lumiba na ang binata. Siya nga pala, Juan, nakalimutan kong ipakilala sa iyo yung binatang pumasok dito kanina. Ang pangalan nito'y si Timo. Siya ang nagdi-deliver ng mga atay rito sa karinderya. Wika ni Densyo habang pinanonood niya kaming magluto ni Brandon. Naging malinaw na sa akin na ang laman ng kahon na iyon ay mga atay. Minsan ay ginabi ako sa aking pag-uwi. 6:30 na ng gabi at makulimlim na ang paligid. Dala-dala ko ang isang lumang flashlight na nakuha ko lang sa tambakan ng basura noong ako'y nangangalakal pa lang. Kahit napakahina ng liwanag na nililikha nito'y pinagtiyagaan ko na lamang. Dahil nga hindi ko masyado maaninag ang daan, hindi ko sinasadyang may makakabanggaan akong isang tao. Nang tutukan ko ito ng flashlight, napagtanto kong si Timo pala ito. Ngunit nanlaki po ang aking mga mata sa mantsa ng dugo sa kanyang kamiseta. Bakas din ang pagkataranta sa reaksyon nito. Nang tanungin ko naman siya kung saan ang galing ang mantsa ng mga dugo sa kanyang damit, ang tugon niya'y tumulong lamang daw siya sa pagkatay ng baboy doon sa kabilang baryo para daw sa bisperas umano ng fiesta. Hindi na ako nag-abala pang usisain ito ng marami pang katanungan, bagamat may napapansin akong kakaiba talaga sa kanyang tono ng kanyang pananalita. Nang lumipas ang 1 linggong pagtatrabaho ko sa kainan ni Densyo, nagsimula akong makaramdam ng misteryo. Para ba kasing may hindi tama sa mga tao roon? Manding, bakit natanggal yung dating kusinero dito? Tanong ko kay Manding nang minsang magkaroon kami ng pagkakataong makapagpahinga. Tila ba kasi hindi interesadong makipag-usap si Brandon, kaya't kay Manding na lamang ako nagtanong. Hindi tinanggal kung hindi umalis. Tugon nito sa akin. Nang tanungin ko kung ano ang dahilan, nagkibit balikat lamang ito, sabay sabing hindi daw niya alam. Gayunpaman, sa kabila ng mga katanungan kong hindi mabigyan ng kasagutan, nanatili pa rin ako sa karinderya ni Densyo. Isang araw, isang balita mula sa asawa kong si Soledad ang sumalubong sa akin pagkauwi ko ng bahay galing sa trabaho. Natagpuan umanong patay ang kumpare naming si Paring Anjo doon daw sa may sapa. Ang ipinagtataka umano ng mga otoridad na sumuri sa bangkay nito ay kung bakit atay lamang ang nawawala sa mga lamang loob nito. Walang sino man ang may ideya kung ano ang posibleng naging motibo ng sospek sa pagpatay kay Paring Anjo. Sa pagkakaalam kasi naming lahat, wala naman itong kasamaan ng loob dahil napakabuting tao nito. Narinig ko pa ang tsismisa ng ilang matatanda sa amin. Ang sabi nila, may posibilidad daw umanong alasip ang may kagagawan ng sinapit ni Paring Anjo. Napakulot naman ako dahil bago sa aking pandinig ang terminong ito. Ang alasip daw, Kuya Bari, ay isang uri ng aswang na pumupuntirya ng mga biktima sa gitna ng mahimbing nilang tulog. At ang tangi lamang nitong nais kainin ay ang atay ng mga biktima. Dahil dito,
Inabisuhan ang lahat na mag-ingat, bagamat hindi pa rin natitiyak ang totoong motibo sa likod ng karumal-dumal na pagpatay kay paring Anjo. Dulot ng pangamba, palagi ko ring pinapaalalahanan ng asawa kong si Soledad na magsara ng bintana at ikandado lahat ng pintuan. Kung sasapit na ang gabit, wala pa rin ako sa aming bahay. Naging kampante naman ako noong una, ngunit hindi ko inaasahan ang aking matutuklasan isang gabi. 6:00 na nang makatapos ako sa trabaho. Kailangan ko pang bumiyahe ng 15 minuto bago ako makauwi. Wala rin akong sariling auto, kaya't namamasahe lamang ako sa tricycle. Sumaglit muna ako sa tindahan upang bumili ng gatas at ulam para sa aming hapunan. Nang makababa na nga ako sa tricycle, tinahak ko ang isang masukal na daan bago tuluyang makarating sa aming bahay. Ang kinatatayuan kasi ng aming bahay ay malayo sa kalsada. Habang mag-isa kong nilalakad ang damuhan, may napansin akong isang taong nagmamadaling tumakbo mula sa di kalayuan. Hindi ko po lubusang nakilala kung sino ito sapagkat madilim po ang paligid. Sinubukan ko itong habulin upang makumpirma kung sino ito, subalit hindi ko ito naabutan. Pero nahagilap ng liwanag na nililikha ng aking flashlight ang isang berdeng tsinelas na walang kapares na sa tingin ko'y pagmamay-ari niya. Noong makauwi na ako sa aming bahay, tinawag ko na ang pangalan ng aking asawa upang pagbuksan ako ng pinto. Ngunit ilang minuto na ang lumipas, hindi pa rin ako nito pinagbubuksan. Pakiwari ko'y nakatulog na ito, kaya sumilip ako mula sa siwang ng aming bahay upang kumpirmahin. Halos bumagsak ang mga tuhod ko sa lupa nang tumambad sa aking mga mata ang katawan ng aking asawa na duguan at walang malay na nakahandusay sa papag. Nasa tabi niya ang anak naming nakayakap sa sariling mga tuhod at animoy hindi magkamayaw sa takot. Lumapit ako sa pintuan ng aming bahay at doon ko na lamang napagtantong nakasara lang pala ito at hindi naman nakakandado. Dali-dali kong binuksan ang pintuan at dumiretso sa aming silid. Hindi ko pa man nahahawi ang kurtina, umalingasaw na kaagad ang masangsang na amoy. Doon ko lamang tuluyang nahawakan ang kanyang malamig na mga palad nang pumasok ako sa aming silid kung saan nagkalat ang napakaraming dugo. Hindi ko na nga napigilang mapahagulgul habang hinahagkan sa braso ang 2 taong gulang naming anak. Walang ideya ang lahat sa kung sino ang posibleng nasa likod ng sinapit ng asawa ko. Maging ang sarili kong pamilya na kapitbahay lang namin. Wala raw silang narinig na mga ungol o kakaibang tunog noong araw na natagpuan kong patay ang aking asawa. Muling umugong ang mga balibalita tungkol sa aswang na alasip na nanalasa sa aming baryo. Kuya Bari, noong natagpuan ko kasi ang bangkay ni Soledad, napagtanto kong nawawala ang atay nito. Kung kaya't naipangako ko sa aking sarili na ipaghihiganti ko ang aking asawa, tutugisin ko ang hamas na kumitil ng kanyang buhay. Habang ipinagdaraos ang burol ng aking asawa, nagpaalam ako kay Densyo na liliban muna ako sa trabaho, pero babalik din ako kaagad pagkatapos ng 5 araw na lamay. Gaano man kabigat sa dibdib ang pighating dinulot ng pagkamatay ni Soledad, kailangan ko pa ring tumindig at kumayod para sa aking anak at para mabawi ang malaking halaga ng pera na inilaan namin upang maayos naming maipalibing ang aking asawa. Naunawaan naman ni Densyo ang aking paliwanag at dumalaw pa nga ito sa bahay upang iparating ang kanyang pakikiramay.
pati na rin sina Brandon, Manding, Laila, Matet at si Timo. Ngunit ang ipinagtataka ko lamang ay ang naging reaksyon ng aking anak na animoy nakakita ng multo nang masilayan ang pagdating ni Timo. Kung nakapagsasalita lamang ito, magiging malinaw sana ang ipinapahiwatig ng kanyang naging asal. Ang sabi naman ng aking ina, normal lamang daw sa mga bata ang matakot kapag nakakakita ng bagong mukha. At marahil ay hindi pa rin maalis ang trauma sa aking anak matapos paslangin ang ina nito sa kanyang harapan. Doong tuluyan nang naipalibing ang asawa kong si Soledad, inihanda ko, Kuya Bari, ang aking sarili sa pagpasok sa trabaho. Wala pa rin ako sa wisyo at kung tutuusin, halos minu-minuto'y parang pinagbabagsakan pa rin ako ng langit at lupa. Ganun pa man, kailangan kong maghanap buhay. Itatapon ko na sana ang mga basurang nagkalat sa kusina nang pumukaw sa aking atensyon ang isang bagay na nakasiksik sa tambakan kasama ang iba pang mga basura. Isa itong manipis na berdeng tsinelas. Katulad ng tsinelas na natagpuan ko noong parehong gabing natagpuan kong dugo ang nakahandusay ang aking asawa. Bumalik ako ng kusina kung saan naroon si Brandon na abala sa pagluluto. Ipinakita ko rito ang tsinelas at tinanong ito kung mayroon siyang ideya sa kung sino ang maaaring nagmamay-ari nun. Naningkit ang kanyang mga mata na animoy mayroong inaalala. Parang nakita ko na yung suot-suot ni Timo Sagot niya sa malamyang tono. Lumakas bigla ang kalabog ng aking dibdib sa kanyang naging tugon. Posible nga kayang si Timo ang lalaking natanaw ko doon sa kakahuyan noong gabing iyon? Dumagdag pa ang nakapagtatakang naging reaksyon ng aking anak nang dumating ito sa lamay ng aking asawa. Hindi kaya si Timo ang alasip? At papaano kung ang mga atay na dinideliver niya kay Densyo ay atay ng mga tao? Lumapit ako ng hakbang kay Brandon at umusal ng pabulong. Bro, alam mo ba ang kahulugan ng alasip? Gumuhit ang pagkagulat sa mukha ni Brandon nang marinig ang huling salitang aking binanggit, Kuya Bari. Sumagot lamang siya sa pamamagitan ng isa pang tanong. Anong meron? Tanong niya sa akin. Doon ko na isinalaysay ang mga napansin kong kakaiba kay Timo at kung papaanong nabuo sa aking isipan ang ideyang si Timo ay isang alasip at ang binebenta niyang mga atay kay Densyo ay atay ng tao. Tahimik lamang siyang nakinig at hanggang sa natapos ako sa aking pagsasalaysay ay hindi siya nagsasalita. Pare, ipaghihiganti ko ang aking asawa. Saad ko na nakakuyom ang mga kamao at nagngingit-ngit sa galit. Napailing-iling lamang si Brandon at kasabay nito ay ang pagpasok ni Densyo sa kusina. Nagmamadali kaming bumalik sa aming mga ginagawa samantalang tumatakbo pa rin sa utak ko ang balak kong paghihiganti kay Timo. Naisin ko mang ipangalandakan ang tunay na pagkakakilanlan ni Timo, mas pipiliin ko pa ring wakasan ang pananalasa nito sa ilalim ng aking mga kamay. Hinintay ko ang pagdating ni Timo hanggang sa umabot na ng 6:00 ng gabi. Maya-maya pa'y biglang bumukas ang pintuan ng kusina at tumambad ang imahe ni Timo na paika-ikang naglalakad dahil sa bitbit na malakit selyadong kahon. Nang akma niya itong ilalapag sa sulok, tahasan ko itong inambanan ng suntok sa mukha. Kumuha ako ng kutsilyo't agad kong ibinaon ito sa kanyang tagiliran.
Nasaksihan ni Brandon ang pakikipagbuno namin sa isa't isa, ngunit hindi ito nagbadyang umawat. Hindi nagawang makailag ni Timo sapagkat hindi ito handa sa biglaang kong pagsalakay. Nang matiyak kong hindi na makakapanlaban pa si Timo, hinila ko ito sa kanyang braso at naglakad palabas habang akay-akay ang lupaypay nitong katawan. Hinarap ko ang mga customer na kumakain sa labas. "Mga kaibigan, ang taong ito'y isang aswang." Lakas loob kong pananawagan. "Ang mga kinakain niyo'y atay ng taong kanyang mga naging biktima." Dagdag ko pa. Ngunit walang sino man sa kanila ang nakitaan ko ng pagkagulat. Bagkus ay bahagya pa silang natawa. Iniisip nila sigurong ako'y nababaliw. Maya-maya pa'y isang kamay ang humila sa akin papasok ng kusina na kalaunay napagtanto kong si Brandon pala. Naroroon din sa kusina sina Manding, Laila at Matet. Hinawakan ako ni Brandon sa magkabilang balikat at saka pinayuhang lisanin na ang baryo bago pa dumating si Densyo at mabalitaan ang lahat ng ginawa ko. At ang kasunod nito ay ang pagbunyag niya sa isang lihim na gumising sa aking diwa. "Alam mo pare, lahat ng tao rito sa baryo ay mga alasip. Maliban lang sa amin ni Manding, Laila at Matet." Wika nito sa akin. Dagdag pa niya, pinaslang daw ni Densyo ang mga dating trabahador sa karinderya sa sandaling natutuklasan ng mga ito ang tunay na katauhan ng mga tao sa baryo. Kaya't hanggat maaari ay umaakto silang lingid sa kanilang kaalaman ang tunay na lihim na bumabalot sa lugar na iyon. Hindi rin nila piniling talikuran ang trabaho dahil sa tukso ng pera. Sabat naman ni Manding, kahit na magsanib puwersa pa ang mga tao'y walang laban daw ang mga ito sa angking lakas ni Densyo at ng mga kasamahan nito. Dala ng takot, dali-dali kong nilisan ang baryo at gamit ang naipon kong pera, bumiyahe kami ng aking pamilya kasama ang aking anak sa probinsyang kinalakihan ni nanay at doon na kami nanirahan upang makalayo sa panganib na dala ng mga alasip. Isang pangyayari po talaga sa aking buhay ang hinding-hindi ko na malilimutan, Kuya Bari. Patawarin sana ako ng Diyos dahil sa aking napatay na isang nilalang. Isang nilalang na kumitil sa buhay ng aking asawa dahil lang napadpad ako sa kuta ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Juan. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan? Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon Bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon Bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet.
Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Andrew. Nakatira po ako dito sa Southern Leyte at ang edad ko po ngayon ay 49 na. Tulad ng karamihang nagpapadala sa inyong channel ng kanilang mga karanasan tungkol sa mga kababalaghan, nais ko rin po ipadala sa inyo ang aking karanasang hindi ko po malilimutan kailanman. Nang sa ganoon ay maibahagi ko rin at naway magsilbing aral sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong channel ang kwentong aking ibabahagi. Nangyari po ito dekada 90 at noong mga panahong iyon, Kuya Bari, ay kasalukuyang nangangamuhan po ako bilang isang kargador ng mga sako-sakong bigas na idinideliver at ibabagsak namin sa iba't ibang lugar kung saan may sinusuplayan ang amo namin. Hindi ko na lamang babanggitin pa kung saang lugar kami napapadpad, Kuya Bari, dahil isa sa mga lugar na iyon ay doon iikot at magaganap ang aking kwentong ibabahagi sa inyo. Isang umaga noon, minadali na akong magkarga ng mga sako-sakong bigas ni Mang Totong dahil malayo-layo umano ang aming pupuntahan. May bago raw kasing susuplay ang bigas ang mga amo namin. Kung kaya kinakailangan naming agahang bumiyahe nang sa ganoon ay hindi kami gabihin sa daan. Mang Totong, malayo ba talaga ang lugar na pupuntahan natin? Tanong ko sa matandang driver nang matapos na akong magkarga ng mga bigas sa isang malaking sasakyan. Oo, Andrew. Kaya nga dadaanan natin si Nelson sa bahay nila para may makakasama tayo pagpunta roon. Alam mo kasi medyo hindi ko kabisado ang lugar na sinasabi ni Madam eh. Tugon sa akin ni Mang Totong. Ay, ganun po ba? Magandang balita po yan. Sige, sama natin si Kuya Nelson para naman may makakasama akong magdiskarga ng bigas pagdating sa lugar na pupuntahan natin. Anya ko pa. Kaagad na kaming bumiyahe ni Mang Totong matapos naming daanan ang katrabaho kong si Nelson. Nakiusap kasi si Mang Totong rito na pumasok muna siya ng araw na iyon dahil mas kabisado niya ang lugar na pupuntahan namin. Kasi baka mawala umano kami at abutan kami ng ilang araw sa pagbabiyahe. Habang nasa biyahe na kami ay panay ang paalala sa amin ni Nelson na wag umano kaming basta-basta bumili ng kahit anong pagkain kapag may inaalok sa amin. Lalong-lalo na ang mga bibingka at puto o kaya naman ay ang mga iba pang mga pagkain. Wika pa nito, mas mainam na nga daw na delata na lamang ang aming bibilhing ulam dahil sa tuwing bumabiyahe kami ay humihinto naman kami sa gilid ng daanan para magsaing. Kuya Nelson, matanong ko lang, bakit naman bawal bumili ng mga kakanin dun? Mukhang malinis naman yata yung mga binebenta ng mga tao sa pupuntahan natin. Tanong ko sa kanya. Alam mo tol, sabi kasi ng nanay ko, marami raw ang manlalason sa lugar na iyon. Dahil minsan na raw silang napadpad ng tatay ko roon. Kaya alam nilang marami ang hindi kaaya-aya sa lugar na iyon. Wika sa akin ni Kuya Nelson. Ganun ba? Anong ibig mong sabihin, hindi kaaya-aya tol? Tanong ko ulit sa kanya. Alam mo bang, yung bang mga katulad na lang ng mga manlalason, mambabarang at mga aswang, iyon ang tinutukoy ko tol. Sagot niya sa akin. Ha? Ano? Aswang? Naniniwala ka ba sa mga ganyan?
Natatawa kong saad sa kanya. Sinabi naman ni Mang Totong sa akin na totoo umano ang mga aswang dahil minsan na rin daw siyang naka-encounter ng ganoong klaseng nilalang. Noong minsang inabot raw siya ng madaling araw sa pagdi-deliver ng mga bigas dahil naligaw raw siya ng kanyang daanan. Kung kaya inabot na siya ng gabi pagdating sa lugar na babagsakan niya ng supply. Kaya naman, pagkatapos niyang magbaba ng bigas, ay agara na siyang bumiyahe pabalik at doon na niya nakasagupa ang aswang. Sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, bagamat hindi ako napaniwala ni Mang Totong sa mga ikinikwento niya sa akin, nakaramdam pa rin naman ako ng kilabot sa katawan dahil baka mamaya nga mangyari sa amin ang naranasan niya. Makalipas lang ang ilang oras ay nakaramdam na ako ng gutom. Sakto namang bago kami bumiyahe ay nakapagsaing na si Mang Totong. Kaya sandali kaming huminto sa gilid ng daanang malapit sa may tindahan para bumili ng sardinas at kalamansi. Iyon na lang ang uulamin namin kaysa bibili pa kami ng lutong ulam. Ako ang nautusang bumili ng sardinas, kung kaya nagmadali na akong tumakbo papalapit sa tindahan. Habang bumibili ako ay tinanong naman ako ng matandang tindera kung saan kami papunta. Kaya sinabi ko sa kanya ang lugar na babagsakan namin ng supply ng bigas. Naku iho, delikado sa lugar na iyon. Kung ako sa inyo ay wag na kayong tumuloy ngayon. Dahil marami na kaming nababalitaang may mga aswang doon sa pupuntahan nyo. Wika sa akin ng matanda. Napakunot noon naman ako at ngumiti na lamang sa matanda. Kahit na hindi ko maintindihan ang sinasabi niya na may aswang raw sa pupuntahan namin. Samantalang bayan naman iyong pupuntahan namin at hindi liblib na baryo. Bit-bit ang 2 sardinas at kalamansi at bumalik na ako sa sasakyan at agara na kaming kumain. Noong matapos na kaming kumain, ay kaagad namang pinaandar na ni Mang Totong ang sasakyan at umarangkada na. Makalipas nga ang ilang oras ay tuluyan na kaming pumasok sa lugar na iyon. Noong una, Kuya Bari, ay hindi mo talaga mapapaghinalaang may kakaiba sa lugar na iyon. Dahil sa bukod sa mga naggagandahang tanawin ay hindi kahina-hinala ang mga taong naroroon. Noong marating na namin ang babagsakan ng supply ng bigas sa isang tindahan, ay kaagad na kaming nagdiskarga ni Kuya Nelson. Matapos niya ang ilang sandali ay naibaba na rin namin lahat ang bigas. Kaagad na pinandar ni Mang Totong ang sasakyan pabalik na sa aming lugar. Takip silim na at hindi pa rin kami nakakalabas sa lugar na iyon at nakakaramdam na rin kami ng gutom. Subalit doon sa lugar na dinadaanan namin ay wala kaming makitang tindahan. Kaya naman noong nakakita kami ng bukas pang karinderya na katabi ng isang puninarya ay napagpasyahan ni Mang Totong na ihinto ang sasakyan at bumili na lang ng lutong ulam. Habang namimili si Mang Totong ng mga lutong ulam, napansin kong pawang mga lamang loob lang ang nakikita kong lutong pagkain. Kung kaya't bopis na lang ang pinili ko at si Mang Totong naman ay adobong isaw.
Maging si Kuya Nelson ay bopis na rin ang inorder. Habang ibinabalot ng matanda ang inorder naming ulam, ay napansin kong tila masama kung makatitig sa amin ang mga taong kumakain sa loob ng karinderya. Kaya naman, agara na kaming bumalik sa sasakyan. Noong makabalik kami sa nakaparada naming sasakyan, ay kaagad na kaming pumwesto sa gilid upang kumain. Akmang kakain na sana kami nang bigla kong naalala ang kalamansing natira kanina. Kaya naman, agad ko nang kinuha iyon sa plastik at pinigaan ang bopis na nabili ko. Inalo ko naman si Mang Totong kung gusto niya bang patakan ng kalamansi ang adobong ulam niya. O sige, akin na nga yan. Ano bang klaseng ulam to? Walang kalasa-lasa. Para namang hindi uso ang asin at toyo dun sa karinderyang iyon. Wika pa ni Mang Totong at agara ng pinatakan ng kalamansi ang kanyang ulam. Akmang susubo na sana ako ng pagkain nang bigla na lamang umalingasaw ang ulam na pinatakang ko ng kalamansi. Kaya naman napatitig ako sa bopis at sinuri ko kung bakit bumubula iyon na parang panis na. Gayong nakita ko naman na umuusok pa iyon sa init nang ibalot ito ng matanda kanina. Hanggang sa walang ano-ano ay bigla na lamang kaming nagulat at agarang nabitiwan ang ulam. Sa kadahilanan na ang bopis na pagkain ay bigla na lamang iyong naging bituka. Halos masuka-suka ako nang makita kong may ilan-ilang parang daliri ng tao at balumbon ng buhok na nakabuhol doon sa bituka. Maya-maya'y nakita ko na lang si Mang Totong na biglang nagulantang din dahil ang kanyang ulam ay ganoon din ang nangyari. Mayroon siyang nakitang tenga at mata ng tao. May kasama pang mga ngipin at yung isang laman ay parang dila ng tao. Noong makita naman iyon ni Mang Totong ay hindi niya mapigilang magsuka at pilit na dinudukot ang kanyang lalamunan nang wala na siyang mailabas pa. Nang sa ganoon ay maisukan niya lahat ang kanyang nakain. Napamura naman ng malutong si Kuya Nelson at nagwikang umalis na kami umano sa lugar na iyon dahil aswang ang mga kumakain doon at tao ang kinakain nilang karnet, hindi karne ng hayop. Matapos magsuka ni Mang Totong ay agara na kaming lumargat, pinaharurutan niya ang sasakyan papalayo dahil sa padilim na ng padilim ng mga oras na iyon. Kaya naman kinailangan naming makalabas sa lugar na iyon bago pa malaman ng mga tao sa karinderya na nadiskubre namin ang kanilang lihim. Naging matiwasay naman kaming nakauwi sa lugar namin. At noong ikwento nga ni Kuya Nelson sa kanyang ina ang nangyari, ay nalaman naming matagal na pala nilang alam na iyong karinderyang katabi ng puninarya ay karni ng tao ang kanilang binebenta. Dahil sa mismong puninarya binibili ang lamang loob ng tao at iyon ang iniluluto at ibinebenta nila. Sapagkat may nakapagsabing isang tauhan ng puninaryang iyon na nagbebenta sila umano ng mga bituka ng tao at ibinebenta iyon ng kanilang amo doon mismo sa katabi nitong karinderya. Dahil sa magkapatid lang umano ang may-ari ng puninarya at ng karinderyang iyon. Kung kaya malayang nakakapagtransaksyon ang mga ito
sa isa't isa. Kaagad namang nagpaalbularyo si Mang Totong dahil natatakot itong baka mayanggaw siya sa kanyang nakaing bituka ng tao. Makalipas lang ang ilang araw ay nabalitaan na lang naming wala na raw ang puninarya at ang karinderyang binilhan namin ng pagkain dahil sinugod umano ang karinderya ng ilang mga taong nakakain doon. Dahil sa nagkakasakit na daw ang mga ito at yung iba ay naglalaway na raw na parang mga asong nauulol. Mabuti na lamang at nagamot sila ng albularyong malapit lang sa lugar na iyon. Kung kaya nalaman nilang aswang pala talaga ang magkapatid na may-ari. Simula po noon, Kuya Bari, ay nadala na ako na bumili ng kahit na anong pagkain sa hindi ko kakilalang karinderya. Lalo na kapag napapadpad ako sa ibang mga lugar na bibihira ko lang napupuntahan. Mas nanaisin ko pang mag-ulam na lamang ng delata tulad ng sardinas o kaya'y kung bibili man ako ng ulam sa karinderya ay papatakan ko muna iyon ng kalamansi. Nang sa ganoon ay makakasiguro akong ligtas ang pagkain kinakain ko kesa sa bibili nga ako ng masarap. Ngunit hindi mo naman alam kung ligtas ba iyong kainin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Naway nagustuhan nyo at ng mga listeners nyo ang aking kwentong ibinahagi. Lubos na gumagalang, Andrew. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw po, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Carolina. Nakatira dito po sa Nueva Ecija. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay nangyari ito dekada 90. At noong mga panahong iyon ay nagtatrabaho ako bilang tindera sa isang tindahan ng grocery dito sa lugar ko kung saan ako ipinanganak at lumaki. Hindi ko na lamang po babanggitin pa kung saan sa Nueva Ecija nangyari ang karanasan kong ito. Respeto na rin sa mga taong naroroon at sa iba pa. Nakaugalian ko na po, Kuya Bari, na bumili ng pritong puwet ng manok. Bali, 12 oras po ang aking trabaho. Pagpapasok ako ng 7:00 ng umaga, ay uuwi naman ako ng 7:00 ng gabi. Kaya ang ginagawa ko na lang bibili na lang ng pritong puwet ng manok sa gilid ng kalsada. At iyon na lang ang iniuulam ko bilang aking hapunan pagka-uwi ko sa aming bahay. May pagkakataon pa nga, Kuya Bari, na minsan ay binibiro na ako ni Manong Waldo, iyong tindero ng pritong puwet ng manok, na baka raw katagalang iyong bibig ko ay magmumukha ng puwet ng manok. Ay naku, Tay Waldo, malabo po yung sinasabi niyong magmumukhang puwet ng manok itong bibig ko. Wika ko kay Tata Waldo. Natatawa lang naman ito at ipinagbalot na ako ng napili kong bilhin. Matapos niyang makapagbalot ay kaagad naman akong sumakay ng tricycle para makauwi na. Makalipas ang mahigit 15 minutos ay nakarating na ako sa aming baryo. Pagkababa ko ng tricycle ay naglakad pa ako papasok ng baryo. Nasa dulo pa kasi ng baryo ang bahay namin. Kaya palagi ring may bitbit akong flashlight araw-araw para may magagamit akong pangliwanag sa dinadaanan ko. Sa totoo lang kasi, Kuya Bari, noong mga panahong iyon ay iilan pa lang ang may kuryente sa baryo namin. Kaya naman,
Sa tuwing sumasapit na ang gabi, ay napakadilim na sa kalsadang dinadaanan ko. Maliban na lang kung may madadaanan akong bahay na may kuryente. Dahil naglalagay ang mga ito sa labas ng kanilang bahay, nang sa ganoon ay magkaroon ng liwanag ang daanang malapit sa kanila. Makalipas nga ang ilang sandaling paglalakad ko, ay tuluyan na akong nakarating sa bahay namin. Pagkapasok ko po ng bahay, ay kaagad akong nagmano sa aking mga magulang na ng mga oras na iyon ay nagpapahinga na sa may balkonahe. "O anak, nandiyan ka na pala. Kumain ka na ba? May tirang ulam nga pala dyan tinira yung mga kapatid mo dyan sa lamesa." Wika ng aking ina. Ay, sige po nay, may dala naman po akong ulam eh. Tugon ko dito. "Hay nako, alam ko na yan anak. Hindi ka ba nananawar yan sa inuulam mo palagi anak? Halos gabi-gabi na lang nag-uulam ka ng ganyan eh." Tanong pa ng aking ina. Ngumiti naman ako at sinabing hindi naman talaga nakakasawang mag-ulam ng pritong puwit ng manok. Tapos ay isasawsaw mo sa sukang may napakaraming sili at kalamansi. Sino naman ang mananawa kapag ganoon ang uulamin mo? "O siya, sige na nga. Kumain ka na lang dyan at para makapagpahinga ka na." Sambit pa ng aking ina. Matapos kong ilapag ang bag ko sa upuan, ay dumiretso na ako sa kusina upang kumain. Habang kumakain ako, ay nakita ko pa ang aking amang pumasok sa kusina at uminom ng tubig. Kaya inaya ko itong kumain dahil masarap ang ulam na nabili ko sa bayan. "Ay nako, sige lang anak, kumain ka lang riyan at ako'y katatapos lang kumain," sagot ng aking ama matapos nitong lumagok ng isang basong tubig. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na akong kumain. Kaya naman pumunta na ako sa kwarto upang magbihis ng pantulog at makapagpahinga na. Kinabukasan, tulad ng normal na araw-araw kong ginagawa Kuya Bari, ay ganoon ulit ang palaging ginagawa ko. Gigising sa umaga para maligo't magbihis ng pangtrabaho. Pagkatapos ay mag-aasikaso ng babaunin ko sa pananghalian. At pagkatapos nun ay lalakad na upang pumasok sa trabaho ko. Naging maayos at maganda naman ang araw ko na iyon. Ngunit pagsapit ng 7:00 ng gabi at nang makalabas na ako sa trabaho, ay hindi ko makita si Tatay Waldo na nagtitinda sa gilid ng daanan sa may sakayan ng tricycle papunta sa baryo namin. Bahagya akong nadismaya at nalungkot dahil wala naman akong ibang alam na mapagbibilhan ng ulam kundi sa matandang si Tatay Waldo lang. Isa pa, tinatamad na akong maglakad pa ng malayo para maghanap lang ng uulamin ko. Sumasabay na rin kasi ang pagsakit ng aking puson dahil sa kabuuan dalaw ko. Kung kaya, iritang-irita talaga ako ng mga oras na iyon. Ano ba naman yan? Bakit kaya hindi nagtinda si Tatay Waldo ngayon? Bubulong-bulong na tanong ko sa aking isipan habang naglalakad na papunta sa paradahan ng tricycle. Ay nako, wala tuloy akong uulamin ngayon. Anya ko pa. Subalit, bago pa man ako makarating sa paradahan, ay may naririnig akong naglalako ng ulam. Kaya sandali pa akong napalingon sa naglalako. Noong lingunin ko iyong naglalako, ay nakita kong matandang lalaki iyon.
Kaya naman, tinanong ko ito kung ano ang kanyang nilalakong ulam sa ganoong oras. Sumagot naman itong pritong manok ang kanyang paninda. Kung kaya noong marinig ko iyon ay medyo nalungkot ako at nagtanong ng, "Manong, wala ho ba kayong puwit ng manok na nilalako?" Pabulong kong tanong sa matanda. "Abay, mayroon iha. May mga bituka pa nga ng manok na prito din ako dito eh. Mamili ka lang kung ano ang gusto mong bilhin." Wika pa sa akin ng matanda. Natuwa naman ako dahil sa wakas ay may maiuuwi pala akong ulam. Kaya naman dinamihan ko na ang binili kong puwet ng manok. Dinagdagan ko rin ito ng bituka. Iyon kasi ang hilig ko pagdating sa mga pinipritong ulam. Matapos kong bumili ay nagpasalamat ako sa matanda at agara na akong umalis at nagbiyahe pauwi sa aming baryo. Makalipas nga ang ilang sandali ay nakarating na ako sa aming baryo. Habang naglalakad ako sa madilim na parte, nakaramdam ako ng kakaibang presensya. Kaya naman nagpalinga-linga pa ako sa buong paligid. Pakiramdam ko kasi ay may kung sino ang nagmamasid sa akin. Kaya lang noong hinanap ko naman iyon ay wala naman akong nakita, kundi isang kulay itim na aso lang ang naroroon sa likuran ko sa di kalayuan. Sandali pa akong napatitig sa aso dahil kakaiba ang hitsura nito. Yun bang parang kawangis nito ang isang baboy ramo. Nagtatayuan ang mga buhok sa batok. Nagbabaga iyong mga mata at tila namumula at naglalaway iyon. Narinig ko rin ang mahihinang pag-angil nito na para bang anumang oras ay tatahulan ako at sasakmalin. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o bilisan ang aking paglalakad nang sa ganoon ay maiwasan ko ito at makalayo na ako sa aso. Para na kasi itong nauulol habang nakatingin sa akin. Sige, subukan mo lang lumapit sa aking aso ka. Kung hindi, hahampasin talaga kita nitong bitbit kong ilawan. Wika ko sa aking sarili at dahan-dahan nang naglalakad papalayo sa aso. Habang naglalakad ako ay napapansin kong sumusunod rin sa akin ang asong itim at hindi iniiwas ang paningin nito sa akin. Kaya naman ang ginawa ko ay kumaripas na ako ng takbo pauwi ng bahay dahil sa napansin kong malapit na iyon sa akin at nakanganga na parang sasakmalin na ako. Habang tumatakbo ako ay humingi naman ako ng tulong at nagsisigaw para marinig ako ng aking mga magulang. Alam ko kasing tuwing gabi, pagkatapos nila kumain ay nasa labas na sila ng bahay sa may balkonahe at nakaupo at nagpapahinga. Mabuti na lamang at bago pa man ako masunggaban ng aso ay nakita na ako ng aking ama. Kaya't pumulot ito ng isang malaking bato at agarang binato ang asong humahabol sa akin. Narinig ko pang lumagabog iyon na ang ibig sabihin lang ay tinamaan iyon ng aking ama. "Animal kang nilalang ka, sasakmali mo pa talagang anak ko." Galit na pasigaw ng aking ama at nirabak ng bato ang nilalang. Humahangos akong lumapit sa aking ama kaya pinapasok nila ako kaagad sa loob ng bahay. Habang ikinikwento ko ang buong pangyayari
ay ipinaghanda naman ako ng aking ina ng pagkain. Samantalang ang aking ama naman ay sinundan ng aso kung saan iyon tumakbo. Maya-maya'y nagtanong ang aking ina, Anak, wala bang sausawan itong dala mong ulam?" Sinabi ko naman sa kanyang nakalimutan ko ng humingi ng sausawan doon sa matanda. Kung kaya naghanda ang aking ina ng toyo at kalamansi na may sili. Habang pinipiga niya ng sabay ang 2 kalamansi doon sa toyo, ay hindi niya sinasadyang matalsikan ng katas ng kalamansi ang puwit ng manok. Nagulat na lang ako nang biglang napasigaw ito at nabitiwan ang kalamansing hawak nito. Napadako naman ang paningin ko doon sa puwit ng manok na natalsikan ng katas ng kalamansi. At doon na nga'y nanlaki ang aking mga mata. Sa kadahilanang biglang nagbago ang anyo ng puwit ng manok na tila naging kakaibang karne at hindi ko mawari kung ano iyon. Maya-maya'y umalingasaw rin ang napakabahong amoy na tila ba amoy panis na sabaw ng ulam. Kaya agaran akong napatakip sa aking ilong. Noong mga oras na iyon ay biglang dumating ang aking ama at nasaksihan niya ang pangyayaring hindi namin mawari ng aking ina. Napamura naman ng aking ama habang naglalakad ito papalapit sa kinaroroonan ng pagkain. "Punyemas, aswang ang humabol sa iyo, Carolina. At itong ulam na ito, saan mo ba ito nabili?" Galit niyang tanong sa akin. Sinabi ko namang sa naglalakong matanda iyon. Kaya napalatak ang aking ama at sinabing marahil ay iyong nabilihan ko at ang iyong humahabol sa akin kanina ay iisa lamang, sapagkat aswang ang nabilihan ko ng pritong puwit ng manok. Kaagad niyang kinuha ang ulam at ibinaon ito sa lupa. Ayon pa sa aking ama, habang ibinabaon daw niya sa lupa ang ulam, ay may nakita daw siyang mga daliri ng tao. At ang nagpaduwal sa kanya ay noong nakakita siya ng mata ng tao. Kinabukasan, nagkita kami ni Tatay Waldo, kung kaya ikinuwento ko iyon sa kanya. Kaya naman mariin niya akong binilinan na kapag bibili daw ako umano sa mga naglalako ng pagkain, manghingi daw ako ng sausawan o kaya'y kalamansi, nang sa ganoon ay makakasiguro akong ligtas iyong makakain ko. Dagdag pa ni Tatay Waldo, hinding-hindi daw magbibigay ng sausawan kapag aswang ang naglalako. Lumipas ang ilang araw, hindi ko na rin nakita pa ang matandang naglako ng ulam sa akin. At hindi na rin ako nakaranas pang habulin ng nilalang tuwing uuwi ako. Dahil palagi na akong sinusundo ng aking ama sa bungad pa lang ng aming baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana'y nagustuhan niyo po, Kuya Bari, ang aking isinalaysay. Gumagalang, Carolina. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan? Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima,
Pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito kapatid ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.